Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Miyerkules, ikawalong araw sa buwan ng Enero. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Samantala, sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Miyerkules, pinaghahanda ng pag-asa ang mga deboto ng Black Nazarene dahil sa inaasang isolated light rain o mahinang pag-ulan sa panahon ng taon ng prosesyon bukas January 9. Sa Special Weather Outlook Bulletin na inilabas ng pag-asa, sinabi nito ng Metro Manila ay makararanas ang bagyang pag-uulap ng kalangitan hanggang sa maulap na kalangitan at magkakaroon ng posibilidad ng mahinang pag-ulan o pag-ambon sa panahong ginaganap ang traslasyon. Ito ang relocation ng Black Nazarene patungo ng simbahan ng Quiapo. Sabi ng pag-asa, bukas January 9, at sa araw na ito, inaasahan ng moderate to occasionally strong due to northeast monsoon amihan. Habang ang temperatura ay maglalaro sa pagitan ng 22 hanggang 32 degrees Celsius. Ang ganitong sitwasyon ng panahon ay inaasang mananatili sa Metro Manila hanggang sa darating na Biyernes, January 10. Samantala, sa iba pang mga balita, iniulat naman kahapon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaang Pilipinas na nagkaroon ng masinsinang mga cyber attacks. Pero sinabi ng Department of Information and Communications Technology kahapon na ang mga cyber attacks na naganap sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno ng Pilipinas ay hindi rin naman nagtagumpay na makompromise ang mga data. Napag-alaman mula sa iba't ibang mga private security company sa information technology na ang mga nakabase sa China na mga hackers ay na-infiltrate ang mga tanggapan ng Executive Department ng Pilipinas at nakanakaw ng ilang mga sensitibong impormasyon. Pero ayon kay DICT Secretary Ivan Uy, na ang kanilang tanggapan araw-araw, daan-daang libong mga cyber attacks ang kanilang nakakarangan. Kadalasang target nito, hindi lamang executive branch kundi maging ang lehislatura. Ayon kay Secretary Uy sa kanyang press briefing sa Palasyo ng Malacanang kahapon, matapos kumalat na ang mga balita simula pa nung gabi ng Lunes na na-hack ng mga hackers mula sa China ang internet system o ang IT system ng Sandatang Lakas ng Pilipinas at ng Malacanang. Ayon kay Secretary Uy, palagi may mga pagtatangka sa napakaraming mga pagkakataon, pero nadidetect daw nila ito sa una pa lamang at nagagawa nila ang mga bagay na dapat nilang gawin para i-secure ang mga database. At sa ngayon, sapat daw ang kanilang ginawa para masecure ang sistema at mananatiling ang mga attempt ay attempt lamang at hindi makompromise ang ilan sa mga sensitibong data ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan. Ayon sa DICT, sa ngayon, wala raw current information ang nakompromise. Ang mga nakita lang daw nilang na rating ng mga hackers ay ang mga old data mula sa mahaba ng panahon ng nakalipas o ilang taon na. Ito raw ang tinatawag nilang regurgitated o regurgitated, ni-recycle para lang magkaroon ng impression na nagtagumpay ang mga hackers mula sa China nang mapasok ang IT system ng pamahalaang Pilipinas. Nauna sa rito, ang Bloomberg, isang international news agency, ang nagbalita gabi ng Lunes na ang mga China-sponsored hackers ay matagumpay na napasok ang Philippine Executive Branch at nanakaw ang mga sensitibong data. Bahagi daw ito ng year-long campaign na ginagawa ng mga hackers mula naman sa China.
Ayon sa Bloomberg, ilan sa mga military data ang ilan sa mga nanakaw ng mga cyber attacks na ito na nangyari simula pa noong early 2023 hanggang 2024. Sa ilang mga report sinabi na ang mga ilan sa mga nanakaw na data ay ang kumpletong listahan ng mga tauhan ng Sandatang Lakas ng Pilipinas. Ang mga data tungkol dito, sinabi naman ni Secretary Uy na maging ang ibang mga bansa ay nakaranas din ng mga pag-atake o claim attacks mula sa iba't ibang state or non-state actors. Ganon din sa mga claims na sila ay matagumpay na nakapagsagawa ng data breaches. Nanawagan sa publiko ang DICT Secretary na maging mas discriminating o mapanuri bago maniwala sa mga kwentong ganito na nakakang state agencies. Hinahamon daw nila kung sino man nagsasabi na matagumpay na nahak ang government system, post it at sabihin kung bakit ito kinuha para patunayan kung talagang nahak nila at nagtagumpay silang mapasok at na-breach ang security ng government IT system. Kung hindi raw makapagpo-post ng anuman ang mga hackers na ito, ibig sabihin wala silang nakuha. Ito ay kwentong kutsero lamang. Samantala kung mayroon daw mga claims o mga kwento na may mga tagumpay na extraction of any data, ipakita lang daw ito para mapatunayan kung totoo o hindi na naganap ang hacking. Ay naman kay Jeffrey Ian D., ICT Undersecretary for Infrastructure Management, Cybersecurity and Upskilling. Binigyang din niya ng mga tinatawag nilang APTs o Advanced Persistent Threats ay palagi namang present, lalo na mula sa mga offshore hackers at iba pang mga government cyber defense forces ay palagi nang nagsasagawa ng monitoring at mga blocking activities. They are persistent, masyadong makulit. Regular itong nangyayari. Sabi pa ng isa pang opisyal ng DICT. Tinanggihan din nito ang report na ang mga Chinese hackers ay matagumpay na nanakaw ang mga military data mula sa iba't ibang mga government systems sa nakalipas pang mga taon. Sabi nitong si Assistant Secretary Aboy Paraiso, tagapagsalita ng DICT, na ang mga binabangkit na data sa pinakahuling Bloomberg report ay insidenteng nangyari daw sa nakalipas pang administrasyon. Enero ng nakalipas sa taon pa lamang, nag-anunsyo na raw sila na may persistent threat actors at threat attempts laban sa government system, kasama ng iba pang mga military websites ng bansa. Pero ang pinahuling report na ito ay wala namang na ipapakitang ebidensya na naging matagumpay ang hacking insidente. Isinalaysay naman ni Undersecretary o ni Secretary D. Mula Nobyembre hanggang Desyembre ng nakalipas sa taon, na monitor nila at na-block ang may 249,000 na iba't ibang mga pagtatangka, pero lahat ng mga ito ay preempted or blocked. Ang lahat ng ito ay pawang mga malicious attempts. Hindi lamang galing sa China, bagaman marami galing sa China. Samantala, habang tinutukoy ang di umano'y breach sa Office of the President ng Chinese hackers, sinabi ni Undersecretary D na ito ay luma ng balita. Ang Bloomberg report daw na ito ay confirmation lamang ng isiniwalat na ng Philippine government noong nakalipas pang taon. Sinabi nito ng publicly diniscuss ang APT. Wala sa mga hinihinalang Chinese actors. Ito raw ay binigyan siya ng authorization ng National Cybersecurity Interagency Committee. Hindi raw niya pwedeng i-discuss ang reported hack on the OP at AFP, lalo na ito'y concern ang national security. Idinagdag pa nito ng Military Cyber Command Unit ay may jurisdiction sa nasabing usapin. Sabi naman ng tagapagsalita ng DICT na si Paraiso na walang bagong data ang nirelease ng di umano ay mga hackers. Iginigit nila hanggang sa ngayon na ang mga threat actors ito at hackers kung talagang nagtagumpay ipakita ang data. May mga ebidensya ring nakuha ang DICT na ilan sa mga threat actors at grupo ay mula naman sa China.
Pero hindi nila sinagot ang katanungan kung ito ba ay state-sponsored o government ng China ang may kagagawan. Sinabi nito ng DICT, ginagampanan ang kanilang tungkulin para masiguro ang kaligtasan ng lahat ng mga government system. Bagaman sigurado raw no one is 100% safe mula sa mga threat actors. Pero ginagawa nilang as safe as it can be ang sistema ng pamahalaan.